sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Wala nang makakapigil pa sa katotohanan. Nagigil ng ilantad sapagkat dito na nga nasabi ni Minchi ang tunay na pagkatao at kung ano nga ang koneksyon ni Jenny sa buhay ni Amelia. Dahil matapos nga ang lahat ng pagkikipagsapilitan ni Jenny ng kanyang sarili kay Amelia, ay paulit-ulit niya nga itong iniinsulto. Maraming mga luha ang sinayang si Jenny dahil sa mga masasakit na sinabi ni Madam Amelia. Makailang ulit kasing humingi ng patawad si Jenny kay Amelia at sinabing hindi niya umano ginusto na sumama ang loob ni Megan. Kaya sa panginginsulto ni Amelia ay sinabi niya kay Jenny na masyado umano itong makulit. Lapit pa rin ito ng lapit sa kanya. Kaya dito ay pinapili ni Amelia si Jenny. Ano nga ba raw ang gusto ni Jenny? Pera, kung ano-ano, alahas, damit, pagkain. Sabihin lamang daw umano ni Jenny para tantanan lamang siya ni Amelia. Hindi nga nagustuhan ni Jenny ang panginginsulto ni Amelia. Kaya naiyak na lamang ito. At dahil naawa si Amelia kay Jenny, ay niyak nga nitong si Amelia si Jenny. Inabutan ito ni Megan. Kaya naman mas lalong sumama ang loob ni Megan sa kanyang lola. Inis na inis rin siya kay Jenny. Sa pagkakataong ito ay agad ngang umalis si Megan nang hindi man lang binabati ang kanyang lola Amelia. Sinubukan siyang habulin ni Jenny. Subalit, hindi na nga rin ito nagpaawat. Kaya naman, nawawala nga si Jenny at itong si Megan. Dahil si Megan ay sumama nga kay JC para magpalamig ng utak at makapag-isip ng tama. Lumayo muna sa problema at hindi nga nila namamalayan na kumakagat na ang dilim. Sa pagkakataong ito ay aligaga na si Amelia kung saan niya hahanapin ang kanyang apo na si Megan dahil kasalukuyan ngang nasa Baguio si Dara upang makipag-get together sa college nga ng mga classmate nito. Kaya wala ngang ideya si Dara sa nangyayari habang itong si Jenny ay dito naman siya nakipag-usap dito kay Nate. Wala ring ideya ang dalaga na gabi na pala at naghahanap na ang kanilang mga kasama. Matinding pag-aalala ang nagaganap lalo na si Minchi. Kaya agad ngang bumangon si Minchi mula sa kanyang pagkakatulog at hinanap si Jenny. Dito na nagpang-abot si Madam Amelia at Minchi. Sumubok pang tumawag si Madam Amelia kay General para humingi ng tulong na hanapin ang kanyang apong si Megan. At dito rin sinubukang makiusap ni Minchi na baka pakisabi kay General na hanapin na lang din ang kanyang anak na si Jenny. Ngunit nibanggit kay Jenny ay hindi talaga sinabi ni Madam Amelia. Kaya naman matapos ngang ibaba ni Madam Amelia ang tawag mula kay General, ay dito nga sinabi ni Minchi na napakasama umano nito dahil wala siyang konsensya, wala umano siyang pakialam sa ibang tao. Kaya naman sinabi nitong si Amelia na bakit siya kinakailangang may pakialam kay Jenny. Hanapin umano ni Minchi ang kanyang anak ng mag-isa. Kaya naman dahil sa galit ni Minchi ay unti-unti niya ngang nasasabi ang katotohanan. Anya pa ni Minchi, aminin niya man o hindi, ipagtabuyan man ni Madam Amelia si Jenny, wala umanong makakapagpabago sa kanyang sariling kadugo. Hindi umano dapat ipagtabuyan ni Amelia ang kanyang sariling kadugo. Litong-lito ngayon si Madam Amelia sa nais ngang banggitin ni Minchi. Kaya naman dito natuluyang sinabi ni Minchi na si Jenny ay kadugo umano ni Madam Amelia. Si Jenny ay apo niya rin at anak siya ni Dio. Hindi makapaniwala si Amelia dahil sa paglantad ng katotohanan dahil nalaman niya
na kaya pala magaan ang loob ni Madam Amelia kay Jenny ay dahil lukso ng dugo pala ang tawag dito. Ilang ulit mang ipagsiksikan ni Jenny ang kanyang sarili at kahit ang lang ulit ng ipagtabuyan ni Madam Amelia itong si Jenny ay bumabalik at bumabalik pa rin si Jenny at ang bugso ng damdamin at pagmamahal na hindi maipaliwanag ni Madam Amelia para sa bata ay talaga namang komplikado. Ngunit dahil ayaw ngang masaktan ni Amelia ang damdamin ni Megan, ay pinili nga ni Madam Amelia na dumistansya kay Jenny. Ngunit sadyang ang tadhana na ang naglalapit sa maglola. Dito na nga nalaman nitong si Amelia na apo niya pala si Jenny. Hindi mapagkakaila iyon. Ang pagkakaiba lamang ni Megan at Jenny ay nakuha umano ni Jenny ang kanyang mga pangarap dahil sa kanyang pagpupursigi at sumikap. Hindi tulad ni Megan na nakuha lamang ni Megan ang kanyang pangalan dahil isa ring superstar ang kanyang ina. Hindi na nga mapipigilan pa ang katotohanan. Lalantad at lalantad ang totoo. Ito na ang matagal ngang pinakahihintay ng lahat. Ang malaman nga ni Madam Amelia na isa ring halari si Jenny. Ngunit ano kaya ang magiging reaksyon ni Perry at Jenny kapag nalaman ni Jenny ang totoo na isa siyang halari? Sa pagkakataong ito matapos malaman ni Madam Amelia na apo niya si Jenny, ay agad niya nga ang pinuntahan ang kanyang sariling apo para humingi ng tawad sa mga kasalanang ginawa nito. Ngunit hindi pa nga nasasabi ni Madam Amelia kay Jenny ay dito nga biglang sumikip ang dibdib nito at natumba. Kaya dali-dali ngang isinugod sa ospital itong si Madam Amelia. Tuluyan na nga rin hindi nasabi ni Madam Amelia ang nais niyang banggitin kay Jenny. Naapo nga niya ito at ama ni Jenny, si Dio. Ngunit ang pakiusap ni Minchie ay talagang humabol pa. Sinabi nga ni Minchie kay Madam Amelia na kung maaari ay wag na umanong iparating pa kay Jenny ang katotohanan dahil gusto na talaga ni Minchie na tumahimik. Masaya na umano si Jenny sa kanyang kinikilalang amang si Perry. Hindi na kailangan pang malaman ni Jenny na isa siyang halari. Maayos na umano ang kanyang buhay. Ngunit ang pakikiusap pa ni Minchie ay mapagbibigyan nitong si Madam Amelia. Lalo't iba ang nararamdaman ni Madam Amelia para sa kanyang apo na si Jenny.